Okay, so great Vita morning po sa inyong lahat. So katatapos lang ng ating raffle at congratulations po sa bagong panalo ng ating brand new car. Walang iba kundi si Mr. Abadong Sabado, di po ba? So congratulations. Palakpakan naman natin. Kaya nakikita ko si Upline Steven Valentin, Sir Abe, na nandito ngayon at isa sa pinaka-leader ng Mindanao, Ma'am Jinky Daoya. Great Vita morning po, ayan. Kaway-kaway naman po sa inyong lahat, ano. So, hi PB, great Vita morning, ayan. So, hello po sa inyo at alam ko po excited na kayo na makinig ngayon at excited na rin naman po ako na mapakinggan nyo, di po ba? So, hello po sa mga guests natin, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo na naka-tune in po ngayon. So, great Vita morning po sa ating lahat. So, okay po, let's start. Ayan, kamusta po kayong lahat? Ayan, sinabi niyo na po ba na kayo ang next na mananalo para sa next na raffle? Yes? Di po ba? So, let's start. Ayan, thank you. So, ngayon pong araw na to, meron tayong special health talk. Ang topic po natin is how to maintain proper nutrition with First Vita Plus. Ayan po, di ba? So, bago po mag-start, ipakilala ko po ang aking sarili. Ano? My name is Cyril Del Rosario. Sabi nga po dito, we should learn to love our life. Challenges may make our life hard, but they also make our life great. But we should face life head-on. Sa gitna man ng pandemic po natin ngayon, patuloy po tayo na magpasalamat kay Lord dahil puspos ang blessing ng Panginoon, di po ba? At ang mga Vita people, walang sawang humahataw, di po ba? Para ipaglaban ang ultimate freedom. So hello po sa inyong lahat. Again, ang storya ko dito sa First Vita Plus, isa po akong nakagraduate ng kursong nursing from Manila Doctors College po, no, way back 2009. 2009 po, nung ako'y nagre-review sa board exam, ako po'y nakasuffer ng constipation. Pag dumudumi po, laging may dugo. Yan ang case ko, no, nung bago ko nakilala si First Vita Plus. Ayan po, paano ba natin nakilala? Sa pamamagitan lang po ng isang tarpaulin, naglalakad po ako sa isang tindahan at nakakita ko, sabi ko, ano ba yan? Gulay daw na ginawang juice. Ayan, so sobrang curious ko po sa product. Ayan, bumili po ako ng 3 sachet at trinay. Nagustuhan ko yung lasa. Yan po yung may pagmamalaki natin sa First Vita Plus. Number 1, gusto natin yung lasa. Tama po. At higit sa lahat yung sustansya na maibibigay ng produkto sa atin. So that time, nagtry ako 3 sachet. After 3 days po, nagulat ako, malambot yung dumi ko at walang kasamang dugo. So nag-iisang anak po ako. Every time na dumudumi ako, Sir Michael Deep, ayan, nakikinig po siya ngayon, ano, at nakakita po ako, no, binigyan ko po ang nanay ko, nung pinakita niya po, nung nalaman niya pong maganda ang resulta sa akin, binigyan niya po ako ng pera pambili ng isang box ng First Vita Plus. At good news, pagbalik ko po doon, na-invite ako sa birthday party. At napakaliwanag po sa akin, no, na-understand ko yung good benefits, number 1 ng product at ang ganda ng programa ng First Vita Plus. Kaya una sa lahat, pasalamatan natin si Lord, pasalamatan natin ang First Vita Plus po, ano, at higit sa lahat yung mga taong naging dahilan kung bakit po tayo nandito. Kaya palakpakan naman po natin, ano, hindi po tayo nandito ngayon, no, kung walang taong nag-invite sa atin. At ang tawag sa kanila, angel. Ayan, sila ang ating mga First Vita Plus angel, di po ba? Kaya sa mga nakikinig, di po ba, sabi nga po, lahat po tayo, wala po atang taong hindi nag-isip na magkaroon or kumita, no? So sabi nga po dito, to serve more people makes the money come in. Kaya naman po, bago natin pag-usapan ang pera, ayan, pag-usapan po muna natin yung kalusugan. Paano po ba makakatulong ang First Vita Plus, lalo na po sa panahon natin ngayon? So, about pera, ayan po, sa mga nakikinig po sa atin dito, lalo na po ngayong panahon po na to, no, mas ini-encourage po na magkaroon tayo ng health insurance. Dahil sa mahal ng gasto sa ospital, lalo na po pag tayo nagkasakit ng diabetes,
cancer, heart attack, at higit sa lahat po itong COVID-19. Pero alam po natin na mahalaga ang health insurance, pero mas mahalaga po na health insured, no? Insured po tayo sa mga kinakain po natin araw-araw. Mas dapat conscious po tayo sa mga kinakain po natin kung gaano pa ito ka-nutritious at kung gaano ba ito kasustansya. Di po ba? Alam po natin na itong pandemic po na to, marami pong napilay. At kahit napilay, ay patuloy na bumabangon. So katulad po ng isang picture po na to, no? Isang pagpapaliwanag na nitong COVID-19, no? Lahat po tayo nitong 2020 at kahit nitong 2021 ay napastay at home, no? Nung napastay at home po tayo, nabawasan yung pagkakaroon natin ng social sa labas. Nagkikita-kita po tayo sa bahay, yung kapamilya natin, pero yung mga friends, relatives, mga ka-business partners po natin, nag-decrease. At ang nangyari po, dahil hindi naman tayo sanay ng ganung kahabang lockdown, at siguro po sa karamihan dito, first time na nangyari po sa atin yung ganito, lalo na sa generation po natin, na nag-cause po ito ng pag-increase ng worry. Hanggang sa nag-increase yung anxiety. Hanggang sa nag-increase po yung depression. Ano pong nangyari sa atin? Marami po dito naging business food, no? Yung iba, yung mga nanay, yung kanilang expertise sa pagluluto, ayan na ilabas po at more on sweets, no? Ang karamihan pong ginawa natin ay kumain ng mga matatamis. Gawa tayo ng mga pagkain matatamis. Ayan po. Na kung saan itong sugar po na to ay nakakatulong po ito magpabagsak ng immunity ng ating immune system. Itong pag-eat ng sugar, nakakawik po siya ng brain. Kaya nga po, mahalaga po na nag-exercise po tayo, no? Kasabay ng pag-inom ng produkto ng First Vita Plus. At kapag nagwi-weak ang ating brain, mga upline, mga guests, ayan, mas lalo pong tataas ang ating stress. At kapag tumaas ang ating stress level, ay bumabagsak po ang ating immune system. At pagbagsak ang immune system, ayan po, no? Positive sa COVID. Kaya naman, no, kapag weak and brain, ito rin po nakikita natin, nagre-result po ito sa depression. Kaya po, nandito tayo ngayon ng First Vita Plus na ever since, no, tinuturuan tayo, pinopromotan tayo mag-exercise, kumain ng healthy diet, ayan po, no? So I hope na may natutunan po kayo dito. Thumbs up naman po, no? Ito pala yung pagkakaintindi natin na kapag tayo ay nasa bahay lang and then eat ng mga sugars, ito ang nagiging resulta. Sabi nga po dito sa isang post, no? What's ironic is that the food people eat to reduce stress actually adds more stress. Minsan, ang result natin para mabawasan ang stress po natin ay pagkain. Pero yung choices of food na kinakain natin is katulad po ng mga sweets, ito'y nakakatulong na mag-spike ng blood sugar natin. No? Now, they are really stressed out. Sino yung mga to? Yung lalong yung mga kumakain po ng mga mahihilig dito, no? Irritated, grouchy, craving for sweets, and even more. Sabi nga po dito, eating sweets and refined carbs depletes potassium, calcium, and vitamin B1, which is nakakatulong po ito sa ating brain health. So, connected po ito sa tinapik natin dito, no? Kapag mga refined ang ating mga kinakain, still, nakikita nyo po dito sa left ay puro about nervous system. Kaya naman, papasok po yung virus, no? Pagbagsak ang ating immune system, mas mabilis tayong kabitan ng virus, lalo na po sa pag-aalala, sa pag-worry po natin. At ang isa sa pinakatinatamaan po niyan, ang ating lungs, no? Sabi nga po, there is a higher risk of severe COVID-19 infection kapag ikaw ay bagsak ang immune system. Sino po ba ang mga mabibilis kapitan nito? May sakit sa puso, may diabetes, high blood pressure, cancer, at yung mga may problema sa baga, no? Katulad ng asthma and other respiratory diseases. Anong nangyayari po? Ang tinatamaan po yung matinding baga po, no? Sabi dito ang nangyayari po, karamihan po, mother side, father side po, may namatay po ako sa COVID-19. At talaga naman yung kanilang mga oxygen, no? Ilang litro, ilang tangke ng oxygen ang kanilang
talagang nilagay po sa kanila. No, sabi dito, severe pneumonia ang nagiging resulta po among diabetics. Kaya po calling sa ito po yung magiging lecture natin, no, sa mga obese, metabolic syndrome, at doon sa mga may ongoing inflammation. Kaya makikita po natin kung anong maitutulong. Hindi lang po virus at marami pang iba. Bukod po dyan, bacteria. At ang tinutukoy po nito, ito po, no, na ang goal po nito, yung mga nasa picture po natin sa left side, ay pabagsakin ang ating immune system. Kaya nasa atin yung choice kung paano to palalakasin. Bakit po? Kapag bagsak ang ating immune system, marami po tayong mga autoimmune diseases, bawat organ ng katawan nang naaapektuhan. Ayan po, katulad po ng psoriasis, di po ba? Isang case po yan ng autoimmune disease na pagdating po sa balat. Ayan, kaya po, ano po ba yung origin of disease na kanina napag-aralan po natin? Still, mababase po ito sa mga kinakain po natin dahil dito humuhugot ng lakas ang ating katawan, yung klase ng sustansya na kinakain natin. Hindi lang tayo kumakain para mabusog, kundi magkaroon ng fuel ang ating katawan. Kaya naman po pinapaalala sa atin ng First Vita Plus to eat right, no? Hindi lang po diet, dapat health, no? Mapapansin nyo po, diet, no? Ang minsan nakakain natin is yung mga enemy ng katawan natin, dapat health, healing, health, no? Na dapat ang mentality natin, kaya tayo kumakain as fuel para magkaroon tayo ng energy. Sabi nga po dito about health, no? A lifelong journey. Hindi po tayo kumakain para lang mamatay or para lang magkasakit. At ang nangyayari po sa panahon natin ngayon, ang karamihan ng mga problema ng tao po ngayon, no? Bakit hindi na pumapasok ang sustansya ng katawan? Kasi ang sakit ng tao po ngayon ay diet-related disorders na po. Ayon nga po sa statistics, bukod sa tobacco smoking, ang pinaka-risk factor po, lalo na sa mga nagkakasakit, ito po, diet and obesity, which is mga applying sa mga nakikinig, meron tayong control, no? Meron tayong control. Sabi nga po sa therapeutic order, still diet ang pinaka-foundation ng lahat. Nasa choice po natin. Ano po ba yung mga choices of food na kinakain natin ngayon? Kadalasan talaga umaga, tanghali, hapon at mga merienda, mga bad carbohydrates ang mga napipili po nating kainin. Kaya nagre-resulta po ang ating katawan sa tinatawag na insulin resistant. Ito po yung later mapag-uusapan natin yung diabetes, yung high blood pressure, ano. So dito nag-uumpisa lahat. Kapag ang diet po natin or yung way of eating natin, ang choice po natin sa mas malaki po yung carbs kaysa sa mga fruits, no, kaysa sa mga vegetable, ito po ang nangyayari. So gagawa ang katawan natin ng insulin at later on po dahil sa dami na po ng mga sugar sa katawan natin, nagkakaroon na po ng insulin resistant. Ang dapat po, no, yung sugar na yan na i-convert ng katawan natin, no, ay ang nangyayari po yung sobra-sobra ay nagiging fats. Ayan, na hindi naman nagagamit ng katawan natin as energy kasi mamaya na naman kakain na naman tayo. So ang dami nating stored energy na kailangan gamitin. Ang nangyayari po kapag tayo ay more on bad carbs, no, mas napapataas ang calories po natin at dahil sa mga preservative na pagkain at matatamis, lagi po tayong feel tired at gutom na naman. Ayan po pala yun, ano? So insulin resistance, meron po ba ditong mga may PCOS? Meron po ba ditong hypertensive? Meron ba ditong obesity? Ayan po, no, diet to diabetic at sabi nga namamana po. Ang nangyayari po kapag eat bad carbs ang ating kinakain, ayan, nagkakaroon po, ito yung nagiging root cause kung bakit maraming sakit. Yan po, inflammation sa katawan. Cause of bad carbs. Ayan po. Kaya kapag insulin resistance, ayan, alam mo na yan, yung dati mong damit na medium, hindi na kasya, nagiging double XL, triple XL na yung damit natin at buong katawan. Ayan po, no, makikita natin sa picture. Yung mga sakit na talagang uso po ngayon like sakit sa puso, diabetes, cancer, at marami pang iba. No? So sabi nga dito sa picture, carbohydrates intake. Ang goal po natin ay maging insulin sensitive.
Ang nangyayari po, nagiging insulin resistant po tayo. Nag-uumpisa po ito sa pagiging overweight, no? Naglilid to sa obesity, naglilid po ito sa maraming production ng insulin dahil sa sunod-sunod na carbohydrates intake, at nagkakaroon tayo ng metabolic syndrome, problema sa mga hormones. At pag nagpapa-check up ka na, nasa borderline na tayo, pre-diabetic, hanggang sa maging type 2 diabetic, insulin resistance. Anong kailangan natin? Maging lean, no? Mag-normalize ang ating BMI para maging non-diabetic po tayo, which is kaya nating ma-reverse. Ang goal natin, maging wellness. Kaya nandito po ang First Vita Plus. Hindi po tayo papunta dito sa disease. Kaya kung makikita po natin, top 1 na sakit talaga dahil sa inflammation na yan, no? Sa mga kinakain po natin, top 1, top 2 ang sakit sa puso at cancer at stroke, ayan po, no? Diabetes at pneumonia. So dyan po muna talaga mag-uumpisa, no? Ayan. Dito po, ayan po, lagi nating naririnig to sa mga lecture dito sa First Vita Plus, which is yan yung mga top 5 causes of death. Kaya pag-usapan po natin, ang pinakamahalaga po ngayon, yung klase ng pagkain na kinakain po natin. Ano? Let's talk about food, no? Let's talk about hypertension and diabetes po. Alam niyo po ba na ang World Hypertension Day ay sineselebrate ng May 17? Ayan po, no? At ang World's Diabetes Day ay sineselebrate po natin every 14th of November. Anong nakakalungkot, ano? So ang dami, sa 11 na tao, isa diabetic. Yan po ang latest na result ng study po natin. Sa 11, isa diabetic. Kaya sa isang family talaga, imposibleng walang diabetic. Ano? At maging handa po tayo, maging warriors tayo na unahin po natin yung health natin. Di po ba? To promote good health, unahin po natin makatulong din sa sarili natin at sa ibang tao. O sabi po dito, ibig sabihin, no, 6.3% of adults sa Pilipinas ay diabetic at 6% na kinamamatay po ng tao sa buong Pilipinas ay ang dahilan po ay diabetic. At ito mapapansin nyo, no, 22.3% ng populasyon po natin ay overweight, which is mapapansin po natin yan na yan yung mga risk factor pag tayo ay diabetic. No, paano po ba yan? So, ano po bang normal function ng insulin? So, yung kakainin po natin, i-convert po yan. Ang kadalasan po kasing source talaga natin ng energy ay galing sa glucose. Ang nangyayari po dyan, ang gagawin ng insulin, ipapasok yung glucose sa blood vessel as energy. Ang nangyayari po, no, ang dami nating sobra-sobra po yung sa plato natin, ang mas pinipili po natin kainin ay mga carbohydrates. Kaya ang nangyayari, no, yung kinonvert po na pumasok sa blood vessel ay nagiging fats. Yan po ang nangyari sa diabetic, ano? At hindi naman automatic po. Meron tayong tinatawag na type 1, no? Yung katulad po ni Gary Valenciano, pagkapanganak pa lang diabetic na. Type 2, ito nga po, yung tinatawag nating insulin resistance dahil sa mga bad carbs na exposed tayo. At ito po sa mga nagbubuntis, yung dapat normal lang ang pag-anak, pero dahil naging diabetic po, naging overweight yung kababaihan, no, ay nagiging gestational diabetic po. Ano pa? Anong mga nararamdaman ng isang diabetic? Yan, palaging palaihi, palauhaw, automatic, ang bilis magbagsak ng timbang, ang bilis magutom. Ayan po, no, laging pagod, lumalabo ang mata, kakapalit lang ng salamin, automatic, ayan po, no, at ang bagal maghilom ng sugat. At nakakaramdam tayo ng pagmamanhid. Ayan na po, ano. So, be aware po, sabi natin kanina, sa 11 na Pilipino, isa diabetic. Sa mga kalalakihan, ano pong napapansin natin pag diabetic po, no? Decrease ang sex drive, erectile dysfunction, no? Poor muscle strength. Sa mga kababaihan naman po, laging nag-UTI, ayan, yeast infection po sa private part ng babae at laging nangangati. Ayan po, no, ang nararamdaman. Kaya ang complication, ito po, as much as possible, no, maging responsible na po tayo. Ang desisyon,
today. Bakit? Ito po yung mga musculovascular complication, no? Pagkaramihan, kapag nai-interview po natin, bakit na stroke, bakit high blood, bakit may pamamanhid, no? Peripheral vascular disease, ayan, na stroke, ayan, diabetic po. Ano po bang mga dapat nating iwasan? Kanina pa natin binabanggit, ito po, yung mga sugar content, no? Na sa ketchup, naku, nauso na po itong milk tea sa panahon na impluwensyahan po tayo dito sa Pilipinas. At dahil nga sa klase ng pamumuhay natin, di ba, malaman na ng tiyan ng mainit, no, na kape, 3-in-1, na kung hindi natin, akala lang natin basta kape, pero hindi nyo po napapansin, ang laki ng sugar content, di po ba, na wala namang kasustansya, di po ba, at soft drinks, no, napakalaki ng sugar, no, lalo na white sugar po ang mga ginagamit. Napansin nyo po ba to? No? Kaya bata pa lang, di po ba, pag pinapabaon sa school, kapag nakapasa sa exam, ititreat nyo ang inyong mga anak sa fast food, papatreat ng ice cream, bata pa lang, soft drinks na ang iniinom, bata pa lang po, ano, kahit sa gatas, punong-puno ng sugar. Kaya automatic, hindi naman yan automatic, di po ba, pagdating ng panahon, magugulat na lang tayo, 30 years from now, 40 years from now, 50 years from now, ayan, diabetic. At yung mga bata po na sanay sa mga ganitong klase ng pagkain, diba, irritable, no, anxiety, iba ugali. Bata pa lang po, na-impluwensya na po tayo ng mga ganito, lalo na kapag may kapamilya tayong OFW na yan ang ipapasalubong sa ano nila, diba, sa box. Ayan po, ano pa? Ano pang mga sanay na pagkain po tayo na matataas ang glycemic index, no? Ayan, yung mga bread, lalo na po white rice, kapag kumakain tayo ng mga pancake, yung mga pizza slice, ice cream, at French fries, ayan po, marami silang sugar content at dahil mga preservative foods or fast food po ito, matataas po ang ating glycemic index. Ayan, alam niyo po, meron akong natutunan about sa pagkain ng kanin. Di po ba ang naging mentality ng Pilipino? Basta may bigas, pwede na. Di po ba? Pero I hope na sa nababagong panahon, maging bago na rin yung mentality po natin pagdating sa pagkain ng kanin. Kasi lalo na kung ikaw diabetic, no? Hindi matatapos yung pag-inom natin ng gamot kung hindi mai-stop or hindi mababawasan or hindi lifestyle change yung klase ng pagkain po natin. Alam niyo nung araw, sabi nga po nung araw, ang kinakain pala natin is brown rice. Pero dahil kapag tinitrade yung rice na yan, dahil maraming sustansya po, mabilis ma-spoil or mabilis masira. Kaya ang ginawa po, ni-refine, tinanggal po yung sustansya ng bigas, no? Naging white rice po. Ang nangyari po, starch na lang po ito, wala nang sustansya. Kaya, sinong pwedeng kumain po, sinong advisable na mas kumain ng kanin? Number one, mga mas bata, no? Pangalawa po, yung talagang active ang lifestyle, katulad po ng mga kargador, ng mga karpintero, ng mga magsasaka. Pero kapag umiidad na po tayo, no, as we age, kailangan po palitan po natin yung klase ng kanin na kinakain natin. Kung mas kaya po natin brown rice, red rice, black rice, kasi mas may sustansya po yun, no? At kapag tayo ay insulin resistant, kailangan po, ayan, sugar po yan. Kanina pa natin na-share po, ano, bakit? Sabi nga po, ang isang cup ng rice ay katumbas po ng 10 teaspoon ng white sugar. Imagine, no? Diba ang mentality natin, basta may bigas. No, 3 cups of rice ay katumbas po ng 30 teaspoon ng white sugar per day. O kung ikaw, only rice, ibig sabihin only sugar. Alam ko naman po, no, na masarap kumain ng may kanin. Pero sabi nga po, kung kaya nating palitan ng ibang klase ng rice like brown rice, red rice, or black rice, ay much better po. Ito po, no? Ito yung katumbas, no? Nakatumbas ng teaspoon of sugars, no? Kahit po
white rice, white bread, brown bread, at yung mga pasta po na kinakain po natin. Tingnan niyo po, gulay, broccoli, no? Napakababa po, ano? Dahil natural po. Yan po ang pinopromote natin dito sa First Vita Plus. Lahat po ng nakakain natin halos ay may sugar. Kaya po wag tayong magtaka, no? Dahil yung bad carbs na kinakain po natin 3 times a day, minsan merienda rin po, kanin times 365 days, equal sa age natin, na ipon, ayan po. Mamili na lang po ng sakit na meron ang kamag-anak natin or even yung kapamilya po natin. Ano? So it's a wake-up call, no? Salamat sa mga lectures na meron ng First Vita Plus po para maging wake-up call para sa atin. At dito, sabi nga po, this is the corporate sponsors of the Academy of Nutrition and Dietetics, no? Ito yung mga pagkain, company, na halos lahat po, no? Siguro natikman na natin, malalaking kumpanya na talagang mga carbs ang ino-offer, no? Ayan po. At alam ko nakakain na tayo dyan. Ano pa? No? Sabi nga kanina na pag-usapan natin diabetes, alam nyo po, ito ay sa Mexico. Sa Mexico po, tinalo pa ng Mexico ang US. Sila po ang #1 adult obesity. #1 sa childhood obesity. 8 out of 10 overweight. 44% sa kanila po ay obese. Nung araw naman po, no, kasi ngayon sa panahon po natin ngayon, no, nung araw undernutrition po. Pero sa panahon natin ngayon, kung nasa ano na po tayo, 20s, no, kumikita na ng pera ang mga tao, at nung araw mga yung mga nutritional po, yung mga kinakain po natin, organic kung tawagin po. Sa ngayon, more on matataas na tayo sa processed food, matataas na sa sugar, di po ba magmemeryenda kahit nakaupo lang, di po ba less na yung labor po natin. At doon po sa karamihan po sa buong mundo, no, isa sa tinatanim po natin, lalo na sa Mexico, ay corn, mais. Di po ba nag-aalala tayo sa calories, na nagka-count tayo ng calories na kinakain natin, pero alam nyo, mas napapataas ang calories na kinakain natin kapag processed food ang pinipili po natin and more on sugar na pagkain. Ayan po, no? Ano pa? Ano po makikita natin dito sa picture po na to, no? Hindi lang po yung tinapay na carbs, kundi kahit yung patties. Kaya matagal na, kahit sila Doc Richard Custodio, sila Doc Plong, sila Doc Harold, pinopromote talaga na no to fast food as much as possible. Kasi hindi naman nabiblame po yung calories, yung fats, yung meat, pero bas dapat po natin anong nangyari, mataas po ang ating mga sugar intake, no? Mataas yung ating mga processed food at walang activity. O ito po, hindi lang rice, pati ho corn, no? 90% po ng kadamihan talaga na ginagawa ay mais. At hindi na po ito yung organic na mais, 90% GMO na po, sabihin laboratory na po. At sa dami ng mais na meron po, ano po kayang ginagawa dito? Ito, 40% ng mais ay ginagawang ethanol, no, langis para sa sasakyan. 36% ng mais ay ginagamit as animal feed. Yung kinakain ng manok, no? Kinakain ng kalabaw, na dapat ang kinakain ng kalabaw ay grass fed. Ang nangyayari po, sa dami ng production na kailangan pakaining karne, pakaining kalabaw or baka, ang kinakain na rin po nila ay feeds, no? At sa mga taong katulad po natin, pinapakain yung mais, 12% po nasa humans. Nasaan kaya sila? Di po ba? Ito na, no? Ito yung high fructose corn syrup na galing sa mais. Alam niyo po ba, 100% ng soft drinks ay gawa sa mais. Ayan po, no, chemical. Ang mga Meksikano, mahilig po sila sa mga corn eh. O katulad, tacos, di po ba, yung mga tortillas, yung mga chichirya po natin, gawa sa mais. Kaya po, sabi nga, you are what you eat. No? People of the corn. Pilipinas po, nahahawa na tayo, nagiging people of the corn na tayo, nauso na rin yung corn na kakanin. Soft drinks po ay made of 100% corn. Ito po, meat patty, yung mga kinakain nating burger steak o yung mga burgers sa mga fast food, ay hindi po to 100% beef.
Ito po ay may kasamang corn. Yung mga milkshake, yung mga sugar, yung mga syrup, may corn. Yung mga dressing po, yung mga salad dressings natin, may kasamang corn. Which is, ito po yung pinaka-bad kind of sugar. Yung galing sa mais, yung high fructose corn syrup. No, chicken nuggets. May isa nga po akong doktor, may papakita ko sa inyong sinend niya sa akin nung trinay kong tikman yung chicken nuggets ng isang kilalang fast food chain dahil may nauso po, di ba? Cheeseburger, again, hindi po 100% beef ito. May kasamang corn. At yung french fries na kinakain po natin, hindi rin siya pure na patatas, kundi may kasamang corn. No, sabi nga natin kanina, soft drinks, 100%. Ito po, high fructose corn syrup, potassium benzoate. Ito po ang nagpapalaki po sa atin. Kung ng araw, no, pag nauhaw, tubig. Pero ngayon, pag nauhaw, soft drinks. Yan po ang kailangan nating tulungan. Kanina napag-usapan natin yung nuggets. Ayan po, no? 56%, hindi po yan pure chicken. Ito po ay may kasamang corn. Ayan po, no? Sabi nga, at least 2 of these ingredients are artificially synthesized industrial chemicals and may cause stomach tumors. Ayan po, ano? Yung mga processed food. Na paano kung tayo ay hindi mapigilan na kumain ng mais? Kasi may mga pagkain po, yung omega-6, yung nagpo-produce ng tawag dito, pro-inflammation. Dapat ang pinipili po natin ay yung mga anti-inflammatory na pagkain. Much better po na kung kakain tayo ng karne, mas i-goal po natin, no, hindi man lahat, kasi nagagawa dahil syempre sa pera po. Dapat mas piliin po natin grass-fed yung karne na nakain po natin, di po ba? Pero kung hindi naman, kahit papano, kung corn-fed yung beef or chicken, much better pa rin. At kung kakain ka ng corn, see to eat na organic corn. No? Paano po yan? Pa-better to worse. No? Ang karamihang nakakain na po natin dito ngayon, GMO na yung corn. O ano pa mga worse na kind ng corn, yung mga cornstarch at higit sa lahat, yung soft drinks po or yung mga ingredients na merong tinatawag na high fructose corn syrup. Sabi nga po nung last time na lecture ng isang doktor, di po ba, kung kakain ka, less lang natin yung pagkain ng karne. Pero as much as possible, kung kakain ka ng karne, plain. No? Yung binili mo sa palengke, as much as possible, kung grass-fed, lutuin mo na. Hindi yung mga beef patties na napakaraming ingredients na hindi mo na maintindihan, di po ba? Parang wala na atang talagang tunay na beef doon. Talagang puro mga flour na lang po, ano? So, sabi nga dito, akala natin lang ang nakaka-kidney damage or nakakataas ng creatinine yung pagkain ng karne. Pero ang masama, nasasamahan natin ng pagkain, mga sugar na pagkain, yung pagkain ng karne. Kapag yan ang nagsama, pinagsama mo yan, inflammation ang nangyayari. Kaya nauwi rin po sa pagdadialysis ang mga pasyente po. Ano pa? Narinig natin itong glycemic index, no? Ito yung mga, sabi nga, high GI carbs, no? High glycemic index carbs cause blood sugars to spike, no? And then crash. Pag nag-spike, nag-crash, mabilis ka magutom. Pero yung mga low GI na pagkain, ito yung mga carbs na digested and released slowly for sustained energy. Ibig sabihin, kung mas pipili ka ng white bread, no, mas pili, kung hindi talaga mapigilan na kumain ng tinapay, mas piliin mo yung whole grain. Kung pipili ka ng muffin, no, mas piliin mo na lang talaga ang prutas. Ayan po, no, or kumain ka na lang ng egg, katulad ng ginagawa ko. Kapag pamalit ko po sa kanin or tinapay, sa pasta, ayan po, mga gulay, itlog, avocado po ang kinakain ko. Ano ba yung mga tawag dito, high GI food? Sabi nga, ito yung mabilis matunaw and then gutom ka na naman. O ayan, nakikita po natin, tinapay, white rice, cake, noodles, soft drinks, no, corn, instant noodles po. No, lahat po yan. Dapat ang goal natin, nandito tayo sa low GI food. Ayan po, no, white corn, yan yung mga organic, di po ba, yung mga matatagal matunaw po. So, ano po kailangan natin gawin? No?
Sabi nga dito, diabetes food pyramid, no to bread, lalo na kung ikaw diabetic, okay lang sana kakain ng carbs kung lalo na po napaka-active ng lifestyle. Kung lagi kang nagbabike, nag-exercise, mabibigat na trabaho. Pero kahit na, di po ba, may much better choices po tayo. Nandito yung mga non-starchy, low-carb vegetable po, no? Nandito yung mga fruits and vegetable at pumili tayo ng mga healthy fat, healthy protein na pagkain, ayan po, at yung mga fruits and vegetable. Hindi lang yun, pati po sa cooking oil na ginagamit po natin. No? Much better po na piliin po natin yung coconut oil or olive oil. Kasi ito ay mga factory made na po na oil na kung saan hydrogenized na po. Kaya ang nangyari sa mga kalalakihan, may kilala ba kayo, Sir Michael Daet, no? Na kalalakihan, bukod sa malaki na ang tiyan, ayan, may dede na rin, may boobs na rin ang mga kalalakihan. Ang dahilan po, yung mga oils po na yan, ano? Kaya sa mga misis, no, yung kaya nga sinasabi natin iwas sa mga pritong pagkain po dahil yung mga oil na ginagamit lalo sa fast food paulit-ulit at hindi nating alam kung anong klaseng oil yung ginamit po, no? Ano pa, mga artificial sweetener, synthetic trans fat. Ano po ba yung trans fat? Yung pampasarap sa pagkain. O ito yung worst na galing sa mais, yung high fructose corn syrup, yung mga preservative, pampalinamnam, artificial flavor, artificial color. Kaya sabi po, no, if you can eat your way into type 2 diabetes, kung nalaglag ka ngayon sa pagiging diabetic, alam mo kung ano yung naging source or naging dahilan kung bakit naging type 2 diabetic, then you can eat your way out of it. Di po ba? At makakatulong ang programa na to at ang programa ng First Vita Plus. Ano pa? Pagdating po sa blood pressure, ayan po, meron tayong tinatawag na systolic and diastolic. Ang normal po ay dapat less than 120/80 po. At pwede ka nang tawaging high blood, hypertension, no? May stage 1, may stage 2, at meron tayong tinatawag na hypertensive crisis, no? At still, ang dahilan po niyan, yung mga matataas na carbohydrates na kinakain po natin. Kaya dahan-dahan, bawasan po natin yung ating kinakain, ano, kung kayang tanggalin yung ating mga merienda na nakasanayan po. Every time, kakain po tayo. Pagdating naman po sa high blood pressure po, no, number 1 contributing risk factor po ang pagiging high blood. 10 million people die each year. O dahil po dito, ano, at talagang andala, lalo na po sa Pilipinas, global burden po ang pagiging, global burden po pagdating ng 2025, ang pagiging hypertensive. Sabi nga po, out of 4 Filipinos po ay hypertensive. Kaya nandun po ang puso ng First Vita Plus, lalo na po sa mga lecturers, no, lalo na sa health, na sipagan na maipromote ang ganda po ng health, no, about through First Vita Plus po, para may makagraduate po tayo sa mga maintenance na medication po natin like losartan, metoprolol, amlodipine, metformin. Sabi nga po dito, feeding diabetics a diet of sugar and then giving them drugs to lower sugar is not a logical cure for diabetic, di ba? Bibigyan mo sila ng metformin pero ang lifestyle change po nila ay di nagbabago. May bawal ba? Still, kakain ng kanin, ng tinapay, diba? Kakain miyak-miyak. Ayan po, no? At pag ang naging resulta ng hypertension ay buong katawan, apektado po, no? Nandiyan na rin po yung kadalasan bakit na stroke o pag binipi ang taas ng blood pressure at nasisira po ang puso, no? At yung mga daluyan ng dugo. Ayan. Ano po bang nararamdaman pag mataas ang blood pressure? Ayan, no? Severe headache, fatigue, namumblema sa mata, chest pain, nahirapan huminga, at may dugo na po sa urine. Ayan, no? At meron tayo tinatawag din na resistant hypertension. Nearly 120 million, no, people po worldwide ang nagsasuffer po ng resistant hypertension. Persistently high blood pressure despite kahit na may mga gamot na po. Ano? So, mas malala, mas mahirap po ito. Sabi nga dito, resistant hypertension have threefold increase in risk of cardiovascular events including stroke and heart attack. Kaya
talagang bottom line po niyan, yung kinakain po natin, kailangan maging aware na rin po tayo. Ano? So, alarming po ng impact ng hypertension, yung mood, yung self-esteem, yung sex life, ayan po ay naaapektuhan. Kaya po, hindi lang oily food ang nagkukos ng high blood pressure, pati po yung tinapay. Di po ba? High carbs. Pati po yung patties. Hindi lang po beef, no? Made of corn, no? Ayan, may kasama pang french fries. Kaya po, I hope na maging wake-up call to sa ating lahat, ano? Meron tayong tinatawag na saturated fat, trans fat, unsaturated fat. Ang pinakapangit na worst, yung pong tinatawag na trans fat. Ayan po, no? Yan yung pinaka-worst kind of fat. Hindi masamang kumain ng fat kasi kailangan ng brain natin yan, kailangan ng heart natin yan. Pero piliin lang po natin ano bang fat yung dapat nating kainin, no? Katulad po ito, yung naririnig nating hydrogenated vegetable oil, trans fat, no? Ito po yung mga fried na pagkain. Ayan, much better po na mag-butter tayo kaysa mag-margarine. Ayan po, tingnan nyo, ang margarine kahit wala sa loob ng refrigerator, buo. Ang butter, pag wala sa loob ng refrigerator, natutunaw. Ayan po, ano? So, 6 worst trans fat food. Yung mga kinakain natin sa breakfast, di po ba Pilipino napakahilig sa tinapay, sa pandesal. Napakahilig sa mga baba, sa, kumbaga yung saging na nga, ipiprito pa, di po ba? Ayan, tapos sa mga maalat na pagkain, sa mga pasta, sa mga tinapay, at sa mga dessert. So, lahat po yan, mga kapatid, ay trans fat. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit may insulin resistant, may inflammation at pwedeng mauwi sa diabetes at sa pagka-stroke at sa cancer. Ayan. So meron tayong choices. Itong mga healthy fat, ayan po, no? Hindi yung mga factory made na gawa ng mga oil. Ayan po. And pagdating sa sodium, no? Kailangan po ng katawan po natin ng sodium, pero sa tamang balanse lang po. Sabi nga po, the food industry is hiding shocking amounts of salt in our everyday food. Ayan, sodium, no? Sa chemistry, kailangan po ng katawan po natin yan. So, ano po ba yung mga pagkain na nagpapataas ng ating blood pressure, yung maaalat, sobra, no? Kaya tapos yung sugar, ayan po, kailangan nating kontrolin. Ayan, kailangan natin kumain ng gulay at prutas. Sabi nga, eat food that lower blood pressure. Tanggalin natin yung mga pagkain, fast food, no? Animal products po na talagang mga preservative food. Katulad po dito, healthy eating plate, kailangan natin more on vegetable, more on fruits, no? And healthy protein. Dito na po na tayo nasana Itong klase ng food pyramid po na to, yung inverted na yung food pyramid. Kaya sa panahon po natin ngayon, no, ito po yung nakasanayan po natin. More on rice, root crops, corn, noodles, bread, cereals. Sa Pilipino, ang naging resulta, ayan, diabetic, high blood. Kaya ito po, itong eat most po na yan, mga bad carbs po yan. Diba? Taken 3 times a day, 365 days in age in years. Ito po ang naging resulta po natin. Kaya took you 10 to 20 years pa bago po dyan. At hindi naman automatic na mapakinggan mo to, maubos mo yung isang fat away, ay papayat ka na. It's a process po. Dahan-dahan po nating tulungan, no, na ma-improve ang metabolic health and immunity po natin sa tulong ng mga green leafy vegetable ng First Vita Plus. Una sa lahat, alamin mo yung BMI mo. Ayan, ikaw ba ay extremely obese, overweight? Sabi kanina sa lecture, ang goal natin maging lean. No? I-goal natin na habang kumikita ng pera is maging lean ang ating weight or maging lean ang ating katawan. Tama po. Sabi nga po, losing weight is hard. Pero being overweight is hard. Choose your hard. Tama po. Ayan, kaya introducing yung mga low-carb diet po na more on plants, more on vegetable, or kung kakain tayo ng meat, hindi po mga processed food. At damihan po natin yung pagkain ng mga leafy greens at ng mga fruits and vegetable. Bakit? No, sabi nga natin kanina, sino bang pinakamabilis na tamaan ng COVID-19? Yung mga nagsasuffer ng obesity, diabetes, heart disease, and other diet-related
conditions. Kaya po, nandito, sabi nga po, prevention is better than cure. Kasi yung pagbabawas po natin ng mga matataas na carbs at pag-inom ng produkto ng First Vita Plus, yung mga gulay po na yan, green leafy diet, ay makakatulong po yan na magpalakas ng immune system. Samahan natin ng exercise. Sabi nga po, 80% of your health is determined by what you do, not what your doctor does. Hindi po alam ng doktor yung 24/7 ng buhay natin. Tayo po, minsan lang tayo makikita ng doktor, pero yung kinakain po natin, yung lifestyle natin, yung iniisip po natin, tayo po ang may control niyan. Tama po. Kaya po, simulan na po natin ang pag-inom ng produkto ng First Vita Plus. Sabi nga po dito, strengthening the immune system through proper nutrition of First Vita Plus. Hindi lang tayo nakamas. No, my mask is on the inside. It's called immune system. Di po ba? Sanay tayo sa na nakakapsul o dapat yan po galing sa prutas at gulay. Anong kailangan nating i-replace? Kung ikaw maka-cereals made of corn, no, mas choose yung egg. Kung margarine ka, mas choose butter. Kung seed oils ka, mas pili mong avocado oil, coconut oil, olive oil. Kung bread ka, mas piliin mong busugin ang sarili mo sa gulay. Di po ba kung magki-candy ka, mas piliin mo blueberry, strawberry. Ano? At kung pipili mong pasta which is made of carbs, mas piliin mong steak kasi mas busog ka at may protein yan. Tama po. Ayan. Pwede rin ng itlog. Idagdag nyo po sa diet nyo. At itlog at pag-inom ng First Vita Plus, yan po ang buhay ko ngayon. Ano? Kaya dahan-dahan nagbabawas ng timbang. Sabi nga po, your diet is a bank account. Good food choices are good investment. Kaya mag-invest na tayo sa katawan ngayon. Okay po ba yun? Vita people, uminom ng First Vita Plus, no? First in the Philippines, first in the world na ang gulay, ginawang juice, gawa sa 5 gulay po. Sino po ba itong mga 5 gulay na to? Unang-una po ang malunggay, tinatawag po itong mother's best friend at tinagurian po itong the miracle tree. Napakarami po nitong health benefits, no? Lalo na po sa panahon natin ngayon ng mga maraming insulin resistant, makakatulong po ito magpababa ng high blood pressure, no, ng mga bad cholesterol, no, blood sugars among diabetics, ano, at malaking tulong po, no, sa mga treat anxiety. Napakaganda po ng malunggay na maitutulong, no, at immune and energy booster po, which is kailangan po natin sa panahon ngayon. Pangalawang gulay na meron ng First Vita Plus, itong dahon ng sili, pampaganda ng tibok ng puso, no? At nagpapaganda rin ng blood pressure, blood sugar, and cholesterol, at pampaganda ng tibok ng puso. Pag hindi ka more on sweets, no? Ayan, yung fatigue, yung arthritis, yung rheuma, yung inflammation, matutulungan po talaga. Napakaganda ng dahon ng sili na meron sa First Vita Plus. Pangatlo, saluyot, which is anti-cancer, anti-stress. Meron itong tinatawag na monogalactosyl diglycerol, pampaliit ng bukol, which is pampalakas ng katawan, no? At yan, pampagatas din po sa mga nanay na nagpapadede po. Nakakatulong yan. Pang-apat, sabi natin kanina, ang tinatarget sa COVID-19, yung mga bagsak ang immune system, at sa COVID-19, sa virus baga po, napakaganda nitong uray, pampalambot, pampalabas ng plema po, no? Ayan ang pinakamagandang effect. At talbos ng kamote ay nakakatulong magpababa ng blood sugar, ng cholesterol at type 2 diabetic, no? So, good news, napakarami nating line of products na meron sa First Vita Plus, from standard to gold to platinum to titanium Fistab, no, to forte, at ayan yung mga food supplements po natin, ano. So ayan, mga iniinom na po natin yan. Standard, meron tayong gold 3 times na much better sa standard na meron po itong gold, meron itong stevia, at platinum po na makakatulong sa ating health, lalo na po sa mga severe cases po. Fistab, mas marami itong mga gulay. At itong Revitalize Plus Forte, which is 45 to ng vitamin C and
zinc. Ayan po, no? At sa mga coffee lover, kung paano makakatulong mag-strengthen ng immune system, kaysa yung mga 3-in-1 na nabibili natin, kung nagba-black coffee ka rin lang naman, mas i-choose mo na tong 34-in-1 na may prutas at gulay, at yung 1-for-5 na purong 5 gulay po, no? Pagdating naman sa food supplement, o isa sa pinaka-the best po itong blend of 5 power herbs na naghahanap, sabi natin kanina sa lecture, is more mag-focus tayo sa mga greens. No, nandito yung blend of 5 power herbs. 1 cups a day is pwede na po yan. Meron din tayong Vita-Vitex, no, na nakakatulong po ito sa mga may severe COVID symptoms, at may 5 gulay din po yan. No? So nakakatulong po yan lalo na sa baga. At meron tayong mga research about alagundi na nakakatulong po ito. At ito rin po, sabi nga, sa chronic inflammation, dahan-dahan po nating tanggalin yung mga fast food, yung mga oily food, no? Yung mga pagkain po na mayaman sa trans fat, pizza, cakes, cookies, french fries, donuts, fried chicken, coffee creamer. No, bakit? Ang magiging resulta po niyan sa atin is magiging hyperinsulin. No, insulin resistant. Ang goal po natin maging lean para time will come maging insulin sensitive. So isa po sa makakatulong sa atin itong Fat Away na makakatulong sa ating weight loss and reduce appetite. Meron siyang Sakura powder para anti-aging, at higit sa lahat may 5 gulay. So tinitake ko rin po ito personally, kaya love ko yung lecture na to kasi sa totoo lang ako po ito. No, I'm speaking for myself na gusto ko maka-influence na kinakaya ko, kaya nyo rin. Di po ba? I choose healthy fat. Ayan po, I eat avocado. Lalo na po nung time na uso pa ang avocado. Okra, yan ang mga ano ko, imbis na kanin, dadaanin ko po sa gulay. No, itlog, yung imbis na mga fast food or imbis na mga preservative na karne, mas pipiliin ko na lang po magluto ng beef talaga na walang ingredients kundi pepper and salt lang. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan, naging insulin resistant. Ayan po, hanggang sa dahan-dahan na yung bad carbs like bread, rice, ay tinanggal ko po sa aking lifestyle. Ayan po, no, at nakikita niyo naman po dito sa screen yung aking naka-orange na damit. Di po ba may pagbabago? Diba sir, Kaisen YM Mindanao, thumbs up po. Ayun, ayan, alam niyo po ba sir, hindi nagkakasya yung t-shirt na yan before. Gusto ko maging inspiration sa inyo. Di po ba na mas masarap ang buhay, mas masarap gumalaw. I started August 2, 105 kilograms, so obese, no? Ayan po, at netong kamakailan po ay nag-96. Ito po, no, nag-96 kilogram po ako. Napakilo lang po ako sa amin. Ayan. So, ayan po, yan ang resulta ng nagbabawas ng sweets, no? Talagang nagbaliktad po ako ng lifestyle at sinabay ko po talaga, sineryoso ko yung pag-inom ng Fat Away, ng product ng First Vita Plus, lalo na po yung mga capsules, gustong-gusto ko po siya. Sabi nga po dito, the results of our everyday action may not be felt immediately. No? Yung lalo na po yung mga diabetic, no? High blood pressure, but every little thing we do in every day will have a significant effect in our future. Makikita rin po natin yung resulta. Kung yung katawan kailangan ng pahinga, siguro po yung ating pagnguya, no, yung lagi nating iniisip anong kakainin, kakakain lang, siguro ay much better din po. Bakit? Pag eat tayo ng food, taas ng taas ang insulin, at pag nandyan ang insulin, yung kinain po natin ay may store, no, at may store yung kinain natin as magiging fat. Ang problema, hindi naman natin ginagamit, no, as energy. Hindi tayo mabibigat yung trabaho, hindi tayo nag-exercise. Kaya ang isa sa pinakamaganda para matunaw yung fats natin, ayan po, no, sabayan po natin ng fasting. No, kung yung iba nga po ang iniinom pag fasting is tubig, o di ang inumin mo, no, pag fasting ka, no food per orem, water lang, ipalit mo First Vita Plus. No, maganda po yan, lalo na yung mga gold variants po, platinum, no, yung mga natural po na pagkain. At ang mangyari, decrease insulin. Ang mangyari po dito, yung mga stored
fats mo, mababurn po siya. Kaya dahan-dahan, naglulus ka ng weight, no? Kaya I suggest po na samahan nyo ng fasting at ang ipalit nyo po dun sa mga fasting time nyo. Inom kayo ng kape ng 145 or uminom kayo ng Platinum, yung mga pure na product ng First Vita Plus, which is napakaganda po, no? So sabi nga po dito ni Hippocrates, what was Hippocrates' take about eating when sick? To eat when you are sick is to feed your illness. Ang nangyari, dahil may iinuming gamot, mamaya pakain tayo ng pakain, kanin, lugaw, no, noodles para lang malamanan ng tiyan. Tapos yung pasyente ay high blood, diabetic, no, carbs pa rin po ang kinakain. Ayan. So, kapag tayo ay breakfast, snack, lunch, snack, dinner, snack, increase ang insulin. Bigyan po natin ng eating window lang ang ating katawan. Di po ba parang sasakyan, ifo-full tank, tapos okay na. O ganun po. Kaysa kapag tayo ay dependent sa mga carbs, no, mayat maya, kain po tayo. Kaya sabi nga dito, insulin is the switch that determines whether you burn fat or you make fat. Ayan. Sinong nagigising sa insulin? Yung mga high carbs intake. Kaya kung ikaw ay may appetite sa mga matatamis, nandito ang InsuCheck to help our lifestyle, no? So sabi po dito, nakakatulong to mag-decrease ng ability to taste sweetness, reduce sugar cravings, at nandito yung pine bark na nagno-normalize ng sugar level. Kaya panalo po talaga, no? So talagang aralin lang natin and by heart na mai-promote natin ang First Vita Plus. Sugar, high carbs, bad carbs, ayan po. Kaya mas maganda talaga ang mga gulay, no? Katulad ng mga sa green leafy vegetable kasi it's a low carb, whole food. Ayan po. Sabi nga dito, don't blame the steak for what sugar did. Yung mga kinakain po natin, no? Ng mga mahilig sa ice cream. Sabi ko nga sa isang doktor, ice cream, nako, worst, sabi niya ganun, worst kind of food. So yung gout out, no? Dahil po sa ating inflammation, no, yung mga nanay tatay natin sumasakit na ang tuhod dahil sa inflammation po, napakagandang isabay po ito sa ating lifestyle. Ganyan po kaganda na i-partner ang First Vita Plus sa lifestyle natin daily. Ayan, dahil bukod sa may 5 gulay, meron tong glucosamine, meron tong turmeric at meron tong piperine. Alam niyo po ba kung anong piperine? Ayan, ito yung nakikita mong distinct odor, taste sa paminta. Ayan, which is potent antioxidant and anti-inflammatory properties na nakakatulong saan? No, sa nakakatulong to reduce insulin resistant. Ayan po, no? Ano po ba yung mga anti-inflammatory food? O, fatty fish, tomato, berries, olive oil, nuts, leafy green, o pasok ang First Vita Plus at pasok din yung Vita Heart na ipapakita natin. Ano po yung mga inflammatory? O yan, na-discuss na po natin yung mga trans fat, refined carbs, vegetable oil, yung mga sugar, processed meat, yung mga MSG, gluten, aspartame. Ayan po, kaya sama po natin sa lifestyle natin tong Vita Heart, which is meron po itong lycopene at CoQ10. Ayan po, pampaganda ng tibok ng puso. Marami pong nagagawang effect. Itong CoQ10 po, no, sabi nga dito, generate energy and important in role in metabolism to help protect and improve well-being. So itong mga capsule po na to ay pwedeng as a capsule, as a tea, at supplement sa ating favorite beverage. Okay po ba yun? Thumbs up naman po kung may natutunan tayo. Marami po bang natutunan? Ayan, ano? So, pag budol fight, di po ba? Kanin. So, okay lang yan kung talagang tayo nagbabasketball, di po ba, nagagamit natin yung energy. Pero ang nakakalungkot, pag talagang sedentary ang lifestyle. Kaya to end, ayan po, no? Yung pagkain po natin, yung pagbabawas natin ng mga high carbs, no? Ano pong kailangan nating ipaalala? Sabi nga dito, prioritize natural, highly viable proteins. Pangalawa, no? Yung make
good choice of fats like yung mga nuts, no, yung mga avocado, at dito sa First Vita Plus, no, mas piliin po natin yung non-starchy vegetable, which is yung mga green leafy vegetable po, ano, nandyan pasok yung malunggay, yung daon ng sili, yung saluyot, uray at talbos ng kamote. Ayan. At target nutrients. Huwag ka lang magbilang ng calories. Baka mababa nga ang calories pero wala namang sustansya. Tama po. At ang nagpapataas talaga ng calories natin is yung mga preservative na pagkain, yung mga fast food na pagkain at yung mga matatamis na pagkain po. And last, avoid carbs that spike blood sugar, insulin, and inflammation. Kaya maraming salamat po. Again, good health is a must to achieve your best life. Thank you and God bless you po. So palakpakan naman, maraming salamat po sa lahat na nag-tune in ngayon. And next, ay grabe po, no, kahapon naka-tune in ako dito sa kabataan na to, nakakamangha. Silang dalawa ng kanyang GB na si Ma'am Celine. At good news naman po and congratulations dahil isa sa leader niya, again, ang nanalo ng isang brand new car. Kaya palakpakan naman natin, di po ba? So thank you.